kapatid, ngayon din po nais natin bumati sa mga kapatiran pong kasama natin ngayon sa ating pong serbisyo ng mga nasa Laos. Magandang gabi po sa inyo lahat. So tayo po ay magpasimula sa ating pong mensahe sa gabi ito. Ang mensahe po natin ay pinamagatang ano ang dapat pahalagahan sa buhay. Sa edad ko po ngayon na 56, marami na po ako nakausap, marami ko na-obserbahan, marami akong nakita, nabasa, napanood na mga tao na nagsisisi sa buhay. Maraming pinanghihinayangan, maraming katanungan, maraming mga bagay na nasayang sa kanilang buhay dahil sa hindi nila alam kung ano yung mga bagay na dapat nilang pahalagahan. Kapag tayo po'y nanood ng YouTube, marami po tayong makikita ng mga dating mga sikat na atleta, sikat na mga awit, sikat na mga artista, sikat na personalidad, sikat na mga mayayaman, mga politiko, mga namumuno na mapapansin po natin na sa kabila ng mahabang panahon na marami silang naranasang kasiyahan sa daigdig na ito, subalit sila po'y nawala sa mundong ito na bigo. Talunan. Hindi na po bumabanggit ng mga pangalan dahil alam ko po marami kayong kakilala kahit dito na lamang po sa Pilipinas. At ang pangunahin po na nakita ko na 4 na dahilan bakit po ang maraming taong ito ay nabigo dahil po sa pag-aaralan po natin ngayon. Kaya po ito yung napili ko na mensahe natin dahil maaring may mga bagay tayong pinapahalagahan na hindi naman talaga ito yung dapat na pahalagahan, eh doon natin inuubos yung ating lakas, yung ating isip, yung ating buhay. Pagkatapos, hindi mo alam sa mahabang panahon na paglipas, ay makikita mo yung sarili mo, ala kang nagawa talaga na mahalaga sa buhay mo, nasayang yung buhay mo. At ang problema po nito mga kapatid, hindi natin ito mababalikan. Ang buhay po ay hindi parang pelikula na pwede natin i-rewind. Teka, hindi ko naintindihan. Piliulit niya. I-adjust mo nga. Diba? I-rewind mo nga. Hindi na po natin maulit eh. Yung pong nasayang, yung nawala. Wala na. Sabi nga hindi natin pwedeng balikan yung nakalipas para baguhin natin. Pero pwede tayo magpasimula para yung kinabukasan natin hanggang dun sa dulo ng ating buhay ay magkaroon ng pagbabago. So ano po yung mga 4 na bagay na dapat po natin pahalagahan sa ating buhay? Una, ang kahalagahan ng oras o panahon. Bakit po natin sinasabing mahalaga yung panahon? Basahin po natin dito. Sinasabi, ang maiksing panahon. Wala kasi tayong katiyakan kung ano magaganap bukas. Di po ba? Sabi sa awit 90 talatang 10, ang mga karawan ng aming mga taon ay 70 taon o kung dahil sa kalakasan ay umaabot ng 80 taon, gayon may ang kanilang kapalaluan ay hirap at kapanglawan lamang. Lahat po ng mga nanay at tatay ngayon, isipin nyo, kailan lang college tayo? Kailan lang high school tayo? Kailan lang elementary tayo? Napag-iisip-isip natin nung tayo maliliit pa, kailan kaya ako lalaki? Kailan kaya ako gagraduate? Kailan kaya ako magtatrabaho? Kailan kaya ako makapag-aasawa? Di ba? Pagkatapos ngayon, eto na. Dati binata lang ako, dati dalaga lang ako, dati sexy lang ako, dati payat lang ako. Dati kaganda-ganda ko. Ngayon, yung mga anak ko malalaki na. Yung mga anak ko may asawa na. Tapos titingin ka sa salamin, minsan hindi ka na nga masyado nag-i-enjoy tumingin sa salamin dahil hindi natin mapipigilan eh. Di ba? Parang kailan lang. Napakaiksi po ng panahon. Nung araw, napakarami nating pangarap. Marami mga kabataan ngayon, marami kayong pangarap. Diba? Sa kayo titira, ano magiging trabaho ninyo, sino magiging asawa ninyo, paano magiging buhay nyo. Iniisip nyo yan, pinapangarap nyo yan. Hindi po masama
na mangarap. Hindi rin masama na magsumikap, kailangan dapat natin gawin ito. Pero mga kapatid, ito po gusto kong palalasing. Hindi natin pag-aari yung bukas. Ang hawak lang natin ngayon. Pwede kang mangarap ng tinatawag nating long-term, diba? Na pangarap. Long-term planning. 5 years from now, itong buhay ko. 10 years from now, itong buhay ko. Pero unang problema sa pangarap, hindi tayo nakatitiyak kung aabot tayo doon. Kaya ito po yung payo ko. Bilang kapatiran, bilang pastor, bilang nakapag-aral ng salita ng Diyos. Bawat araw sa buhay natin, pahalagahan. Narinig niyo po yung mensahe ng Sunday sa atin po, Sunday night sa atin pong funeral service. Binanggit ko po doon. Ang hawak lang natin ay ngayon. Kaya pahalagahan natin. Pahalagahan natin bilang responsibilidad na nakaatang sa ating balikat. Pahalagahan natin yung ating kapwa, ating pamilya, ating anak, ating magulang. Bakit? Dahil hindi mo alam kung bukas kasama mo kasi. Kapag hindi mo ginawa yung dapat mong gawin, kakaroon ka ng paghihinay. Habang panahon, pag naisip, bakit hindi mo ginawa? So marami po tayong naging pagkakamali. Magiging aral na lang po sa atin ito na huwag nang maulit sa buhay po natin. Pahalagahan po natin yung ating panahon. Okay? Bawat bigay na bawat araw sa buhay natin, handog ng Diyos. Yung buong maghapon, handog ng Diyos. Ang tanong, ano ginawa natin? Ginamit ba natin sa kaparaan ng maluluwalhati yung Diyos? Ginamit ba natin sa kaparaan ng makapaglilingkod tayo sa ating kapwa? Ginamit ba natin sa kaparaan na ito pinahalagahan natin, ginawa natin espesyal, naging masaya tayo? O titingnan natin yung oras natin, alas 6, ngayong gabi alas 8 na, alas 8 na, alas 6, papunta doon sa umagang pag-isip mo. Ano mga nangyari? Ano nangyari? Laro ka lang ng games buong maghapon, nagtulog ka lang buong maghapon dahil gising ka buong magdamag. Ano nangyari? Ano yung mga kapaki-pakinabang na naganap sa buhay natin? Na isang araw, maaalala mo at yung pag-alala mo na yan, magbibigay ng kagalakan sa puso. O isang araw, magkakaedad ka, aalalahanin mga taong lumipas, mga araw na nagdaan, at pagkatapos wala kang maisip na ikaliligaya dahil nasayang. Nasayang. Ang walang katiyakang panahon, sangayon po Santiago 4:14, kayo nga hindi nakakaalam ng mangyayari bukas, anong yung buhay? Kayo nga isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdatay napapawi. Kawikaan 21:1, 27:1, huwag mong ipaghambog ang kinabukasan sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. Ito pong September na lumipas. Nakalipas na buwan. Sa totoo lang, masasabi ko po na sa buong buhay ko, na lumipas na buhay ko, yung September na ito, yung nakalipas na buwan, ang pinakamasalimuot na naranasan ko. Naranasan ng pamilya namin. Ang feeling ko po doon sa September na yun, napakatagal. Feeling ko po noong September yun, nakakulong. Ang feeling ko po sa September na yun, sa harap ko sa salamin, walang kabuhay-buhay. Para bang walang, sa damdamin ko lang, ano? Halos 2 linggo kong hindi kumakain, 2 linggo kong masama pakiramdam. Wala pa si Mirko. Marami kang gustong gawin na hindi mo magawa. Nandun yung sakit ng katawan, nandun yung sakit ng ulo, nandun yung sakit ng kalooban. Napakahirap paliwanag. Parang hindi umaandar yung buhay mo. Sa panahon na yun. Pag gagamot kami, nadalangin ako. Lord,
Kukunin mo na ako, gaya ka ako. Nahihirapan din ako sa upo. Kung hindi pa ako kunin, palakasin mo. Pagalingin mo. Alam ko may plano ko sa akin. Hindi habang panahon, malakas tayo. Hindi habang panahon, malusog tayo. Noon lang pong Sunday na nag-aayos po kami, akyat-akyat ako doon, nandun si Louie, sa totoo lang. Aba, kinabukasan po ng Lunes, napakasakit ng katawan ko, hindi pa ako nag-exercise. Sabi ko, ito na pala yun. Samantalang nung araw, nararanasan mo half day ako nag-i-ensayo, kayang buhat ko, 150 kilos, 200 kilos. Wala na. Kinabukasan, masaya ka pa, masigla ka pa. Ngayon, iba na. Kaya, bawat araw po sa buhay natin, pahalagahan natin. Dahil hindi natin maibabalik yung nakalipas, yung nasayang nating nakalipas na araw. Gawin po natin espesyal yung bawat buhay, bawat araw natin. Para kung dumarating yung kalungkutan, meron kang paghuhugutan ng kapanatagan, ng kapayapaan, ng pag-asa. Ang pagpapahalaga sa panahon. Sangayon po sa awit 90:12, sabi po ng manunulat, kaya ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming mga kaarawan upang kami ay magtamo sa amin ng pusong may karunungan. Ang tinutukoy po dito ng manunulat, ituring natin yung bawat araw na espesyal dahil ito'y kaloob ng Diyos. Yung araw na ito, yung araw ng bukas, hindi pa natin pwede sabihin yun kasi hindi pa dumarating. Hindi mo pa pag-aari yun. Hindi mo pa tiyak kung aabot ka bukas. Sa awit 5:3, alam niyo po ang sabi doon, ako'y natulog kagabi at ako'y nagising kanina sapagkat ako ay ginising ng Diyos. Ibig sabihin, kung hindi ka ginising ng Diyos kanina, patay ka na. Pahalagahan po natin yung ating panahon. Ang pagsasamantala sa panahon. Efesos 5:16 at Efesos 5:17. Na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos. Ano po sinasabi rito? Na samantalahin ang panahon. Gamitin natin sa wastong paraan, sa kapaki-pakinabang na paraan, sa mahalagang paraan, hindi sa paraan natin. Sabi ko, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos. Ano ba ang gusto ng Diyos na gawin ko sa araw na ito? Ano ba dapat kong unahin? Ano ba yung dapat kong pahalagahan? Pag tayo nagpapahalaga sa bawat oras natin, pag lumipas yung buong maghapon, iba pakiramdam. Masaya ka. Dahil alam mo, meron ka nagawa, meron ka na-accomplish, meron ka natapos. Meron kang titingnan na may pagmamalaki sa sarili mo. Natapos ko to. Mahalaga po yun. Mahalaga po. Pahalagahan natin yung panahon natin. Dahil pag hindi ka natuto magpahalaga sa panahon, hindi ka matututo magpahalaga sa buhay mo. Bakit? Dahil yung buhay natin napapaloob sa panahon. Pag hindi kasali ang buhay mo sa panahon, patay ka na. Diba? Patay ka na. Buhay pa po tayo ngayon. Pangalawa, ang kahalagahan ng kalusugan. Yeah. Sa totoo lang mga kapatid, hindi mo natin kailangan sa panahon ngayon, hindi mo kinakailangang mag-aral ng malaliman, hindi mo kailangan na gumastos, magpagod, magbayad para matuto ka lang tungkol sa kalusugan. Napakapalad po ng henerasyon ngayon na ang teknolohiya natin ay napakaganda.
Dati lahat, babayaran mo. Di ko ba, anong tawag dun sa kurso na natuturuan ka magluto? Anong tawag sa kurso na yun? Bihira lang yan eh. Magastos yan. Kung saan ka mapupunta, magre-renta ka pa na mag-uupa ka pa ng bahay. Magpupundar ka pa ng mga kagamitan. O ngayon, halos lahat ng klase ng pagkain sa buong mundo. Gusto mong matutunan? Isang click lang. Naku, wala sa palengke nito. O-order mo sa Lazada. Di ba? Pinakamatagal 1 linggo. Di ba? Yung nakain mo sa Thailand, sa US, sa Japan, o kung saan man, pwede mo nang makain ngayon. Napakabilis. Di ba? Gamitin natin yung ating teknolohiya. Isa po sa pamilyar tayo ay si Dr. Doktor? Ha? Doktor? Si Dr. C. Hindi, sino isa? Si Dr. Willie Ong. Yan. Pagkamat na pagkakakitaan yan, walang problema sa atin. Diba? Hindi mo tayo interesado kung yumayaman siya o ano man. Pero kung pahahalagahan natin yung kanyang mga payo patungkol sa kalusugan, sa iba't ibang mga karamdaman, sa iba't ibang mga pagkain, ano yung mga dapat natin gawin para makaiwas tayo, pakikinggan mo lang ng ilang minuto. Pakikinabangan mo buong buhay mo. Kung may nararamdaman ako ganito, ano kaya sinasabi nito? Yan. Ako, may sakit yung kaibigan ko ganito, may nangyari sa kanya. Ano ba sinasabi ni Dr. Willie O? Maganda rin yung kay Dr. C eh. Dapat mapanood ko yung kay ko, kaya in-endorse ko agad eh. Yung patungkol sa pag-inom ng tubig, mapanganib ba uminom ng maraming tubig? Kaya po ako nag-interesado ron kasi meron po akong isang lesson sa sports patungkol sa tinatawag na hydration. Ibig sabihin ng hydration, kailangan lagi kang may tubig sa katawan dahil hindi ka makapag-iinsayo ng mahusay pagka kulang ka sa tubig. Marami yung side effect yan. So na-seminar ko na po sa sports yan. Sabi ko, galing naman ito, haba nito ba? So pinanood ko sa kanya, marami siyang sinasabi patungkol sa tubig. Lahat patungkol sa tubig. So sa totoo lang, marami ko natutunan. Bagamat yung iba hindi related sa sports. Subalit napakahalaga po nung mga impormasyon na ito. Hindi lang sa pangsarili mo, magagamit mo sa pamilya mo, may kakwentuhan ka lang, pagkatapos nabanggit mo, ay ganito pala dapat mong gawin. Di ba? Hindi mo alam, nakatulong ka na. Sa halip, nagagastos pa siya ng malaki. So, pahalagahan po natin yung kalusugan natin. Pahalagahan natin. Napakarami ko pong pakilala. Kapag-anak, kaibigan, pamilya. Sinasabihan ko, huwag ka na kumain yan. Nagbawas ka niya. So marami silang dahilan. Kung walang sangkalan, walang pagtatantaran, sasabihin sa akin. Ako, hindi ko naiintindihan. Maraming dahilan para ituloy yung maling pagkain, para ituloy yung mga bisyo. Tapos ito na, pagka naningil na yung pag-aabuso sa katawan, pag naningil na yung pagpapawalang halaga sa katawan, pag naningil na yung ginawa mo sa sarili mo, na bagamat alam mo minsan na mali na, marami na nagpayo sa iyo, marami na nagbawal sa iyo, marami na nagbigay ng babala sa iyo, pero hindi mo siya kasi. Hindi pa siya, ito lang naman kahinaan mo eh, kahinaan mo papatay sa. Nung po nakalipas na February po dito, 2021, dumalo po ako ng mission conference, World Mission Conference sa Veteran Makati. Sa totoo lang po, alam ng Makati na maraming pastor, lalo sa mga pastor sa probinsya, bihirang makakain ng masarap. Kaya ang ginagawa nila, sabi nila, pasayahin natin ang mga pastor. Pakainin natin ang masarap. Pakainin natin ang masarap.
Meron pong isang pastor pero hindi po naganap mismo. Nauna sa aming nag-mission conference sa Manila din. Kakilala din po namin, ka-fellowship din ng Bethany, na nung kumakain kami, huling araw ko din yun eh. Sabi, "Uy, nabalita ba? Namatay si Pastor ganito." Pastor pa yun. Ano nangyari? Sabi, matay ng mission conference ka na eh. Eh, yung last day nila, butil pipe. So, kumain siya, kumain. Eh, nagme-maintain pala. So, inisip niya siguro, minsan lang. Eh, yun nga ang problema eh. Nataunan ka, natsyempuhan. Bata pa. So ngayon, tapos na po yun. Pero si po kami dito kay Pastor Ulysses sa San Mariano. Habang kumakain kami, nagkikwentuhan kami sa mga pastor dahil may mga kilala, mga pangyayari ng pastor. Pagkatapos sabi ko, ay, meron din akong alam eh, na umatin doon sa Pasay. Mission conference. Tapos ako nag-budel fight sila. Namatay ka rin, pastor. Eh, high blood lang. Buti hindi akong salita ng mga negatibong komento. Tapos sabi nung pastor, ni Pastor Ulysses, tapos si Pastor ganito yan, ka-fellowship namin. At sila nagkwento. So yun po ibig kong sabihin. Kung meron tayong mga maintenance, meron na po tayong mga, alam na natin yung dapat natin gawin. Huwag na natin pahirapan yung sarili natin, huwag na natin hiyang pumasok yung sarili natin, at huwag na rin natin hayaang umiksi yung buhay natin. Sabi ko sa unang Korintos 6:19 hanggang 20, sabi ni Apostol Pablo, hindi ba galing yung nalalaman ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili? Sapagkat kayo binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Ano pong ibig sabihin dito ni Apostol Pablo? Yung ating katawang lupa ay pinanirahan ng banal na espiritu, kaya naging templo ito. At dahil naging templo yung ating katawan, ito'y naging banal. Kaya yung ating katawang lupa, mata mo, bibig mo, kamay mo, paa mo, buong katawan mo, pag-aari na ng Diyos yan, at dapat maluwalhati dyan yung Diyos. Hindi natin pwedeng ibigay lang yung kasiyahan ng katawan natin na kontra dun sa kalooban ng Diyos. Hanggang sa kahuli-hulihang saglit ng buhay natin sa mundo, dapat ang katawan natin ay makapagbigay luwalhati sa Diyos. Sa totoo lang, kung mayroong isa sa pinakakaraniwang kasalanan nagagawa ng maraming Kristiyano sa buong mundo, hindi yung pangangalo niya, hindi yung pagnanakaw, hindi yung paggawa, pagsasalita ng mga masasama, yung mga bagay na akala natin ay okay lang, akala natin ay katanggap-tanggap sa Diyos, wala namang babati sa iyo, wala namang babawal sa iyo, pero alam mo sa sarili mo na ito yung magpapahamak sa iyo. Ito yung sisira sa kalusugan. So pahalagahan po natin yung ating kalusugan dahil pag tayo po ay nagpabaya, tayo po ay nagpag-abuso, ito po ay kasalanan sa Diyos. Respeto natin yung ating katawan. May isang pastor na nag-message sa akin, "Pastor, panalangin po natin yung aming miyembro, si sister ganito." At nagbigay siya ng mga karamdaman na yung karamdaman na yun, sa totoo lang, hindi dapat dumating kung etong miyembro niya nag-ingat doon sa klase ng pagkain na ito na hindi naman niya dapat kainin ng madalas at mas marami, pero sige lang ng sige. Ngayon, nagkasakit siya at nagpa-prayer request sa church na siya yung gumaling. Hindi ko sinasabing masama yung ipapray natin yung may sakit. Okay? Pero merong mga may sakit, ino-over-spiritualize yung salita ng Diyos na hindi naman dapat. Dapat doon,
Kung ako yung pastor at kung naiintindihan ng pastor na nagsabi sa akin yung batas ng kalusugan at kahit paano meron siyang alam patungkol sa kalusugan, pwede niyang puntahan sa bahay, sis, panalangin kita na ikay gumaling, pero pakinggan mo itong sasabihin ko sa iyo. Mapapayuhan niya. Okay? Kaya ka nagkasakit, dahil sa ganito, maaari kasing hindi niya alam. Hindi naman niya gusto talagang masira yung kalusugan niya, pero ignorante siya sa batas ng kalusugan o law of health. So pwede mong i-share. Kaya sa akin po, minsan pagka nakapag-visit po ako, nagpa-Bible study ako, o may napupuntahan ako, may nakakausap ako, napag-usapin karamdaman, meron ko kaalaman sila, i-share ko na. Hindi man salita yun, pero hindi man salita ito ng Diyos, pero bagay na nakapaglingkod ka at nakatulong ka sa kapwa. Hindi naman ako doktor. Di ba? So, pahalagahan po natin ang kalusugan natin. Alam mo kung bakit? Pag may bagong stroke, kausapin ninyo. Pag may bagong nagkasakit ng isang marinding sakit, kausapin ninyo. Ang laging sasabihin, kasi ganito ginawa ko. So, alam nila. Karamihan, pero hindi lahat. Naku, hindi ko kasi alam eh. Masama pala yung gano'n. Di ba? So mga kapatid, sa panahon po natin na pandemic, mahal magkasakit. Mahirap magkasakit. At masakit sa katawan, sa ulo, sa isipan, yung magkasakit. At sasabihin ko sa inyo, tuwing magkakaroon kayo ng marinding sakit, anumang uri ng sakit sa katawan nyo, sasabihin ko sa inyo, maaalala niyo ang Diyos. Mananalangin kayo sa Diyos. Hihingi kayo ng tulong sa Diyos. Hindi ko sabi sama, tama yun. Pero sana naman, hindi lang sa panahon na may karamdaman. At minsan, doon natin maisip yung kahalagahan ng kalusugan kapag tayo meron ng isang karamdaman na wala na tayong magagawang paraan kahit doktor. Dapat sana ganito ako. Pero wala ka nang magagawa. Di po ba? Yung nagpunta po sa atin dito na nung bagong-bago po sa ministry, meron po ang kasabay na isang pastor, Pastor Paco, meron po isang young people nagpunta sa bahay namin dahil hindi dumating kanilang pastor. Nagpa-Bible study sila. Sabi ko, susunod, paalam kayo ha? Kasi tayong mga Baptist, meron tayong tinatawag na church loyalty. Hindi kahit siya lang natin gusto pumunta. Okay? Kasi tapos, pasikla, masaya yung bata. Siguro nasa 30 ako noon, more or less. Siya nasa 15 or 16 years old. Halos kalahati ko ng panahon na yun. Mas kailan nga lang na nakapag-chat sa akin, nagtaka ko ba't ako prinin. Ngayon, later nalaman ko na siya yung kwan dahil halos yung pa rin yung itsura ng mukha niya, kaya lang mas matanda pa itsura sa akin. At ginento niya yung pangyayari sa buhay. Pastor, nagda-dialysis po ako, Pastor. Kaya lang, wala po akong trabaho, wala po akong pera. Tutulungan na po ako ng kaibigan ko, ng mag-anak ko, kung pamilya ko, ayaw na po akong tulungan. Sabi ko sa nanay ko, benta yung bahay namin, pero yung may lupang siyang parte na dapat yung kanya, ayaw naman ito ibenta ng magulang. Meron pala yung magulang na kanya. Hindi ko lang din masabi sa sarili niya, base sa sarili niyang kwento. Siya na nagsarili. Na kung ano-ano nangyayari sa bahay nila, sa pamilya nila, wala sa pagpapahalaga basta siya may sariling buhay sa Manila. Hindi naman magandahan ang buhay. Sa katitipid dahil yun lang ang kaya ng kanyang sweldo, wala siyang merienda kundi noodles. Kanyang pagkain, puro noodles. Nagkasakit na, biniwala na ng doktor, pero yung pa rin ang kinakain. Kwento niya. Ayoko na lang dagdagan yung kalungkutan, pero alam din niyang mali lahat ng mga pangyayari na yun. At alam ko naman sising-sisis siya. Kaya lang, huli na lahat. Natulungan natin silang minsan, special opening tayo, pero siguro mga 2-3 linggo lumipas, tapos ng gawing luyos na yun. Nakita akong tarpaulin, nakita ko yung matay. So marami pong mga namamatay ng mga tao, hindi mo pwedeng sabihin,
Ayan ang tinakda sa kanya ng Diyos. Minsan, o karamihan, tao ang nagtatakda ng kanyang sarili kalagayan. Bakit? Dahil sa kawalan ng pagpapahalaga sa kalusugan. Kaya karamihan po sa atin dito, no, ilan lang po ang kabataan, kakaedad na tayo, maging maingat na tayo. Okay? Yan na, itingnan natin sa YouTube. Huwag na yung nakakatawa, huwag na yung masyadong sa politics, huwag na rin yung masyadong sa mga Got Talent. Ano ba yung lahat ng mga nangyayari sa paligiran natin? Uy, nagkaganon sa sakit siya. Paano ba? Ano ba yung sakit na yun? Ganito pala yan. Dahil hindi mo alam, pwedeng dumapo sa'yo, at least alam mo na, nabigyan ka na ng babala, ay dapat pala, bawasan ko na yung ganito, kung dapat pala iwasan ko, kung dapat pala kumain ako nito. Di ba? Tingnan niyo yung mga ayaw mag-exercise. Pagka na-stroke na. Ano ginagawa? Exercise na exercise. Merong isang na-stroke dun, may parang dun pa mismo nag-exercise yung ang tawag doon? Yung waiting shed. Ano yan, paikot yan ng kamay na gano'n. Kailangan po natin itayin yun. Diba? Sarap mag-exercise. Sarap na napapagod, sarap na pinapawisan. O, masaya ka na, lumalakas pa aton mo. Lumalakas ang resistensya mo, marami ka pang bagay na nagagawang kapakipakinabang sa buhay mo dahil pinahalagahan mo yung kalusugan. Hindi mo natin kailangan maging nurse para matuto. Okay? Kailangan lang natin maging concern sa sarili nating kalusugan. Marami tayong matitipid na salapi. Marami tayong mga pagturusan na maiiwasan. Kapahamakan, mapapahaba pa natin yung buhay natin, mapapasaya pa natin yung buhay natin dahil sa pagpapahalaga sa kalusugan. At mas mahaba pa rin yung panahon na magagamit tayo ng Diyos dahil sa pinahalagahan natin yung ating kalusugan. Sinabi po sa unang at pangatlong 3 Juan o pangatlong sulat ni Apostol Juan 1:2, sabi niya, minamahal aking dinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Ano sinasabi ni Apostol Juan? Guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan, yung kalusugan. Kung paano mo pinapahalagahan, pinapaginhawa, pinapalusog yung iyong kaluluwa. Alam mo kung anong talata tumutugma rito? Mateo 4:4. Diba? Hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Sa unang Tesalonica 5:23, sabi po ni Apostol Pablo, at pakabanalin kayong lubos ng Diyos, din ng kapayapaan. At ang inyong espiritu, kaluluwa, at katawan ay ingatang buo. Sige niyo. Espiritu, kaluluwa, katawan, ingatang buo. Kung pinapahalagahan mo yung pananampalataya mo, pahalagahan mo yung kaluluwa mo, yung iyong katawang lupa. Na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoon Jesucristo. Pangatlo, ang kahalagahan ng pamilya. Yan. Ang kahalagahan ng pamilya. Unang Timoteo 5:8, dapat po ang sino man ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sambahayan, ay tumatanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa sa hindi sumasampalataya. Tungkulin natin na maglingkod, makibahagi, sumuporta sa sarili nating pamilya. Maging anak ka, nanay, tatay, lolo, lola, o kung hindi ka man diretsong anak, maaaring pamangking ka o pinsang ka, pero doon ka nakatira, yun ang pamilya mo na bumubuhay sa iyo, yun ang pamilya na nagkakantili sa iyo, kabahagi ka dyan, tumulong ka dyan. Siguro naman po kasi public na to hindi naman masamang sabihin. Si John Regala, nung medyo kabataan ko, nakikita ko gilas niya. Magilas talaga.
magaling umarte, maganda ang katawan, magwapo, pero dahil sa kanyang perang tinatangkilik at dahil sa kanyang kasikatan, pansin niyo ano pinahalagahan niya? Babae, alak, drugs, barkada. Lahat ng hindi mahalaga, yun ang pinapahalagan niya. Lahat ng sisira sa buhay niya, sa kalusugan niya, sa kinabukasan niya, yun ang pinapahalagahan niya. O ngayon, ano nangyari? Noong nagkaroon na ng sakit, ano po nangyari? Walang pamilyang gustong tumulong. Walang kamag-anak na gustong tumulong. Yun, mayroong mga artista na awa, bagamat alam nila kung paano siya nag-abuso sa sarili niyang kalusugan at sa sarili niyang buhay na nagpabaya at nagpabaya sa sarili niyang pamilya dahil gusto niya sarili-sarili ng babae. So ano nangyari sa kanya? Di ba? Sobrang hirap, sobrang kawawa ang inabot ng buhay. Alam mo, nagsisisi siya. Kaya lang huli na lahat. Hindi mo naman babalik yung panahon. Alam mo ba yung sabi sa unang Corinto 10:4, ang mga bagay ng una sa bansang Israel ay nasulat upang maging halimbawa sa inyo, upang huwag kayong magnasa sa masasamang mga bagay. Sabi po sa Corinto. Alam niyo ba bakit sinabi sa atin? Pag binabasa niyo yung karanasan at buhay ng mga Israel at ng iba't ibang tauhan sa Biblia, kahit na mismo sa Bagong Tipan, meron silang kasalanang ginawa, meron silang pagkakamaling nagawa. Kung matalino ka lang na yung mga pagkakamali na yun at kasalanan na yun na nagpahamak sa kanila, natutunan mo, hindi na mauulit sa buhay mo. Yun ang sinasabi niya Apostol Pablo. Ngayon tayo, sa nakikita natin, di ba? Sa nasasaksihan natin, sa naobserbahan natin, sa paligiran natin, kung madalas kayo manood ng YouTube, minsan mahilig kayo sa mga personalidad, mga celebrity, o politicians, pansinin nyo. Kung hindi lang yung entertainment lang naisip nyo at iniisip nyo, ano bang aral matututunan ko dito? May matututunan tayo na dahil pag natutunan mo, ibig sabihin, hindi na mangyayari sa buhay mo yung nangyari sa kanila kasi alam ko nang umiwas. Kung ito ginawa niya, ito nangyari sa kanyang kapahamakan, hindi ko gagawin yung ginawa niya. Yung hindi niya ginawa, yun ang gagawin ko para hindi ko maranasan yung naranasan. So ito po, gaano karaming tao nagpapahalaga sa barkada na nasira ang pamilya? Gaano karaming tao ang nagpapahalaga sa trabaho? Bakit pa tayo nagtatrabaho? Para sumuporta sa pamilya. Pero marami nagtatrabaho, wala nang pagpapahalaga sa pamilya, yung trabaho na lang ang mahalaga. Di ba? Kaya maraming mayayaman, sira ang mga pamilya. O maraming mayayaman, maraming mga pamilya. Kasi mapera sila. Kung tatagal pa ang buhay mo at bago ka mamatay, makikita mo yung mga minamahal mo. Halimbawa, bedridden ka. Yung kainuman mo, yung kabarkada mo. Pwede dumalo sa iyan minsan. Pwede magbigay sa iyan minsan. Pero ang dadamay lang sa iyo ng tapat at hanggang wakas, pamilya mo. Ay nagpahalaga. Sinabi ko rin po ito sa inyo nung funeral service. Dahil hindi natin alam kung tayo buhay pa bukas. Lagi ko sinasabi sa mga pag tayo magkakasama, enjoy nyo yung pagsasama natin. Enjoy nyo yung bonding natin. Enjoy yung fellowship natin. Hindi nyo alam, baka ito na yung huling araw na magkasama tayo. Baka inuutosan kita, hindi ka sumunod, bukas patay na ako, magsisisi ka. Huling araw na ba ng Papa, sinuway ko pa. Baka sinasama ka sa lakaran at gusto ko magkwentuhan tayo, tapos kung ano-ano pinapahalagahan mo, pagkas bukas napatay ako, sabi ko, hindi ko pa napagbigyan si Papa, huling araw na pala niya. Kaya sinasabi sa mga anak ko, high school, college,
Kaya ako pagsama kayo, iiwan ko yung ginagawa ko, tinatype ko yung lesson o anumang trabaho, iiwanan ko. Kung kailangan gumising ako para sa inyo dahil nandiyan kayo gigising. Bakit? Dahil hindi ko alam baka yun ang huling araw na mag-asama tayo. Dahil ayokong mangyari na meron akong pagsisisihan sa buhay ko na pag isa sa inyo na wala, sasabihin ko, ba't hindi ko ba yan? Sa totoo lang, si Mirko, sasabihin ko sa inyo, buong buhay na, hindi ko yan pinalo. Hindi ko yan sinakta. Tanggap ko yung mga ginagawa niyang mali kasi hindi niya naiintindihan. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko siya kasama. Pero lahat ng pagpapasaya, ginagawa ko sa kanya. May nawala siya, lulungkot ako, pero wala akong pinanghihinayang. Wala akong regrets. At hindi ko ginawa ng nabubuhay siya. Ang pamilya nararapat paglaanan. Pangalawang Korinto 12:14. Narito ito ang ikatlo na ako'y handang pumarian sa inyo at ako'y hindi magiging pasanin ninyo sapagkat hindi ko hinahanap ang inyo kundi kayo sapagkat hindi nararapat ipagtipon ng mga anak ang mga magulang kundi ng mga magulang ang anak. Ano sinasabi ni Apostol Pablo? Sabi niya po ganito. Mga nadala niya po sa Panginoon. Ito mga taga-Korinto. Ako nagpunta dyan, hindi para bigyan nyo. Ako nagpunta dyan, hindi para paglingkuran nyo. Hindi ako nagpunta dyan, hindi para paglaan. Ako nagpunta dyan dahil ako may mission sa inyo. Gusto ko yung tulungan, gusto ko yung suportahan, gusto ko yung alagaan. Gusto ko yung paramdam sa inyo yung pagmamahal ko. Kung ano yung meron ako na pwedeng ibigay sa inyo, gagawin. Ngayon, inilintulad niya yung gawain ng magulang at ng anak. Anong sabi niya? Ako marami rin na, may mga narinig na rin ako ilan-ilan. Anak, may trabaho mayaman, kayo sabihan mo lang kami. Ayan. Yung mga anak ko, sinasabi sa akin, Papa, pagka may trabaho na ako, yung paborito mong ganito, ibibigay ko sa Papa, susuportahan kita. Sabi ko, anak, sa totoo lang, kami nagkakahanda, hirap-hirap ng mama mo, nagkukulang kami lagi. Kasi yung lahat ng pera namin nakalaan sa inyo. Sa totoo lang, kung kami lang ng mama mo, yung inikita namin sa pagkasalan niya, kaya namin sa inyo. Kayo magkakaroon sa sariling pamilya. Doon yung ilaan. At kailangan nyo mag-impok para sa kinabukasan kasi hindi nyo alam kung ano mangyayari. Isang araw magkakaroon ng problema, karamdaman o aksidente, kailangan nyo ng pera. Dapat meron kayo, yun ang paglaanan ninyo. Huwag kami. Subalit, kung dumating yung panahon na talaga nag-uumapaw tulad pagsidlan yung kayamanan ninyo dahil sa magandang hanap buhay ninyo at gusto nyo kaming tulungan, gusto nyo kaming bigyan, hindi na tatanggihan niya. Papala yan eh. Pero hindi kami namimilit, namimersa, nagpaparamdam, nagsasabi na naniniguro na, ay, dapat ito ninyo ha. Kasi kami ganito lang. Ayun, napag-aaral namin kami, hindi gano'n kami ngayon. Hindi ho. Ibuhay siya. Paglaanan ng pamilya. Panghuli, ang kahalagahan ng Diyos. Ito po, inihuli ko po ito. Talagang inihuli ko. Pero ito po yung pinakamahalaga. Kasi yung unang tatlo, hindi mo gaano papahalagahan. At hindi tama ang relasyon mo sa Diyos. Sabi po sa Juan, ang Diyos ay may plano sa atin, Juan 10:10, hindi pumaparito magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila magkaroon ng buhay at pagkaroon ng kasaganaan nito. Si Jesus po ang sasalita. Ang unang bahagi po na sinasabi niya yung gawain ng diablo. Yung diablo ay magnanakaw. Pero sabi ni Jesus, ito naman ang layunin ko sa inyo.
bigyan kayo ng buhay na masagana at nag-uumapaw. Gusto natin ng fulfilling life. Diba? Gusto natin ng meaningful life. Hindi ko natatagpuan yun sa kayamanan. Maraming mayayaman, mga sikat at mga kilala, walang talagang tunay na kahulugan at kabuluhan yung kanilang buhay. Marami silang problema, marami silang ginagawang anomalya, marami silang ginagawang kasalanan, marami nagagalit sa kanila, marami nagtatangka sa buhay nila. Pero mga sikat, bilyon-bilyon ng pera. Matagal na pong panahon, kolehiyo po ako, nabasa ko po ito dahil yung aking bayaw, araw-araw po merong Manila Bulletin na dumarating. Hindi ko naman sa sinasadya dahil hindi ako nagbabasa ng lahatan. No? May nakalagay po doon minsan na dyaryo na yung lahat na nabasa niya, binibenta ko niya. Bibihis po ako. Meron nang pumukaw sa aking paningin na isang caption doon sa dyaryo. Na sabi doon, ito ay sulat ng isang anak ng general at ang kanyang ina ay principal sa isang kilalang school. Hindi nagbanggit ng pangalan. Pero yung liham ng bata, ang sabi ganito. Sabi niya, ang tatay ko ay isang kilala, sikat, ganyan, dahil general na. Pinaliliwanag niya. Laging may bisita sa bahay, lagi silang mayroon trabaho. Ang nanay ko na may ganito, marami silang lakarin dahil principal. At ako'y lumaki sa aking yaya. Hindi araw-araw nakikita ko magulang ko. Hindi araw-araw nakakasama ko magulang. Sabi ng bata. Nabuhay ako para akong walang magulang. Ulila. Yun, tama yun. Nabuhay ako na para akong ulila. Nakikita ko sa mga classmate ko. Sinusundo ng magulang. Nakikita ko sila, masaya sila. Kwentuhan. Parang hindi ako nakaranas ng ganyan sa buhay ko. Marami akong pera. Lahat ng kagamitan ko, puro magaganda. Meron ako na yung mga klase. Lahat ng meron ako yung classmate ko. Pero sila, isang bagay yung gusto ko. Wala lang sa akin. Nasa akin lahat itong mga gamit na ito. Pero wala kaming komunikasyon. Parang wala kaming relasyon. Sa bandang huli, ang sabi, marahil, kung mababasa nyo ang sulat na ito, sa panahon na nabasa ninyo, wala na ako sa mundo. Meron na po nilagay na caption doon kung sino man yung naglagay na journalist, ay yung bata, nagpakanta. Walang sakit, mayaman, walang problema sa buhay. Pero may kailangan siyang napakahalaga na wala siya. Ano yun? Magulang. Kaya, mga magulang, pahalagahan natin ang mga anak, pahalagahan yung magulang. Araw ngayon, rebelde pa kayo, pero isang araw, pagka biglang nawala ang magulang, doon yung makikita ang kahalagahan ng magulang. Ang pinakamalungkot, hindi sila nawala. Pinakamalungkot yung nararamdaman ninyo sa mahabang panahon, hindi nyo mabago. Na dapat ito ginawa ko, pero hindi ko ginawa. Tandaan. Panghuli, ang Diyos ay nais magligtas sa atin. Unang Timoteo 2:4, na siyang may ibig ng lahat ng mga tao mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus, na ibinigay ang kanyang sarili na pantubos sa isipin niyo, gaano tayo kamahal ng Diyos. Iniwan niya ang karangyaan ng langit at punta sa isang magulong daigdig. Nakisama sa maraming masasamang mga tao, pinaglingkuran niya ng tapat, ginawa niya lahat ng pag-ibig na pwede niyang gawin. Ginamit niyang kapangyarihan para maranasan yung kanyang kabaitan at yung kanyang kabutihan, pag-ibig, para sila'y mga ligtas. Pero nung ginawa ng mga tao, tinanggihan si Jesus at pinako sa krus. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Pero mga kapatid, ito po. Marahil sabihin nyo, so, hindi na masapaplika mo sa akin kasi Christian ako. Tama, Christian na tayo. Nakakilala tayo sa Panginoon.
Kung tayo namatay, sa langit tayo pupunta. Pero ang tanong, dahil Christian na tayo, hindi natin kailangan gumawa ng anumang kabutihan para mapunta sa langit. Pero bilang mga Kristiyano na tumanggap sa Panginoon, ito ginawa ni Jesus dahil sa pag-ibig niya sa atin. Ano naman ang pwede nating gawin para ipakita? Hindi natin kayang tapatan yung pag-ibig ng Diyos. Suklian. Anong pagsukli pwede nating gawin para maiparamdam natin at maiparanas natin sa Diyos na tayo naman ay nagmamahal sa Kanya? Paano natin may paparamdam sa ating kapwa? Kristiyano man o hindi Kristiyano, na tayo talaga ay nakakilala kay Jesus at pinago yung ating buhay at nagkaroon tayo ng pag-ibig sa kanilang kaluluwa. So, mga kapatid, ulitin ko po, dito po tayo magwawakas. Ulit-ulit ko lang po itong sinasabi. Lahat ng pinapahalagahan natin sa mundong ito, mawawala ng kabuluhan kapag umalis tayo sa lupa. Isa lang ang pwede nating paghirapan sa lupa na madadala natin sa kalangitan. Yung kaluluwa ng inyong pamilya na hindi pa nakakakilala sa Diyos. Bahaginan nyo ng salita ng Diyos. Maging malapit kayo, magkaroon kayo ng bonding sa kanila. Kung sila man ay mga masasama at mga mali-mali at mga kalokohan ng buhay nila, hindi sila mag-a-adjust sa atin. Tayo. Ipakita mo yung pagmamahal mo. Patawarin mo. Unawain mo. Ipanalangin mo. Gawan mo ng kabutihan. Hindi sinasabi sa atin ng Panginoon. Kasi Christian tayo eh. Di ba? At yun ang ginawa ni Jesus sa lahat ng tao. Meron ba siyang sinabing anumang bagay na masama sa mga umalipusta at nagpako sa kanya sa krus? Wala. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman yung kanilang ginagawa. Hindi nagbago yung kanyang damdamin bago pa siya pumunta sa lupa. Kahit naranasan niya na lahat ng pagturusa sa kamay ng mga taong nais niya ligtas, hindi nagbago yung damdamin niya sa tao. Kung tunay tayong Kristiyano, isang matatag at malagong Kristiyano, sa totoo lang, hindi natin kailangang makipag-away sa mga taong masasama sa kapaligiran natin. Kahit inaaway na tayo. Dapat na maging damdamin natin sa mga ganun. Ginagamit lang yan ng Diablo. Kasi kung hindi nagamit ng Diablo, hindi ako gaganyan yan. At kung ito makakakilala sa Panginoon, mas siya'y magagamit ng Panginoon. Mas maraming makakakilala dahil nakikita yung dati niyang pagkataong pinago ni Kristo. So ang sandata natin ay salita ng Diyos. Ang sandata natin yung pag-ibig sa mga taong hindi kaibig-ibig. Wala. So mga kapatid, sa pagwawakas po natin, ulitin ko lang po, pahalagahan natin yung ating oras o yung ating bawat araw, enjoy natin. Gawin natin espesyal. Okay? Kahit may problema, normal yan. Doon nga sa problema na yun, masusubok at makikita kung paano natin i-apply yung salita ng Diyos. Doon nga masusubok kung tunay nga, ikaw ba talaga ay malakas at matibay sa pananampalataya? Ikaw ba talaga ay naninindigan at hindi matitinag sa katotohanan ng pinaninindiganan mo? Hindi natin kailangan pag-awat sa paninindigan natin. Kailangan lang natin umibig ng may katapatan sa lahat ng tao. Kagaya ng ginawa ni Kristo. Pahalagahan natin yung ating oras. Pahalagahan natin yung ating kalusugan. Ang buhay ay isa lang. Sabi nga po doon sa nabasa ko, life is a one-time offer. Use it well. Wala tayong second life. Okay? Ibig sabihin, wala pong reincarnation.
Pahalagahan natin. Yung mga lumilipas na araw na sinayang natin, wala na tayong magagawa. Pero ngayon, pahalagahan natin. Pangatlo, pahalagahan natin ang ating pamilya. Dahil yan ay responsibilidad natin sa Diyos. Yan lang yung maninindigan at pagmamahal sa atin hanggang sa wakas. At tuntunin natin silang mahal at hindi pa sila Kristiyano. Bahagi natin salita ng Diyos. Mag-ingat tayo ng pagtoo. Suyuin natin lahat ng pwede natin gawin para ipakita yung pagka-Kristiyano natin. Ipakita nang makakilala sila kay Kristo. Pag sila nawala o ikay nawala, magsasama pa kayo. Yung po pinakamasaya. Yung po pinakamasama. Kung wala tayong ginawa sa lupa, kawawa ka naman. So, hindi naman malulungkot. Kaya lang, iba yung makikita mo yung mga kasama, uy, halos buo sila doon na. Tapos nandun ka. Wala yung magulang mo, wala yung anak mo, wala yung kapatid mo. Kasi wala tayong tumak. Diba? Hindi naman tayo paiyakin ng Panginoon doon dahil maraming kasiyahan. Pero hindi ko alam kung makakaramdam ba tayo ng panghihinayang pag nasa langit. Hindi ko alam. Pero yung isang bagay din na pwedeng mangyari na hindi na natin makipabalik. Kaya lahat ng pwede natin magawa, gawin na natin para sa kanila. At paguli, ang kahalagahan ng Diyos. Sa dami natin nararanasan kabuluhan sa mundo, dito natin ipakita sa Panginoon na mananatili tayo ng may katapatan. So, pahalagahan po natin ang apat na bagay. Oras, kalusugan, pamilya, Diyos. Kahit hindi tayo naging mayaman, hindi tayo naging kilala, hindi tayo naging sikat, magkakaroon tayo ng tunay na kasiyahan sa mundong ito. Dahil itong apat na ito na inuutos sa Biblia, iginagawa natin. Kaya mga kapatid, ito pong apat na ito, sa lahat ng mga taong bigo, hindi nila ito pinahalaga. Kaya sana po, huwag tayo mapabilang sa mga taong bigo. Tayo po natin tumayo at tumako po. Maraming salamat po, maraming salamat sa inyong pagpapala, sa paalala po sa amin ng mga bagay na mahalaga dito sa lupa na dapat naming bigyan ng prioridad. Ang panahon, ang oras, ang kalusugan namin, ang pamilya namin, at ang aming Diyos na dapat naguliro ulo sa lahat ng ginagawa, iniisip, salita. Sa lahat ng aming plan, sa lahat ng aming lahat, na una siya, kasama siya. Upang sa gayon, lahat po ng mararanasan namin, mahirap, sa limuot, panganib, o anumang trahedya, alam po namin kontrolado ng Diyos, pinayagan ng Diyos, may layunin ng Diyos para sa aming kabutihan. Salamat po, Diyos, sa mga katotohanan ito. Pinadalangin ko po sa aming paghiwa-hiwalay, kayo mag-ingat magpapay sa pagkakasya. Sa mga kapatiran po namin wala rito, ay po patuloy paalala sa kahalagahan ng iyong salita. Kung ano bang karamdaman, suliranin meron sila, hiling po namin o Diyos, kayo po tumugon upang maranasan po nila ang inyong pag-ibig at kapatid. Salamat po at ang lahat po na ito ay dalangin namin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Maraming salamat po mga kapatid. Gandang gabi sa inyo lahat.